Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong monthly reading for May 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so Scorpio, let's see anong energies for you. So ngayong May, astrologically, mas maganda yung energies kasi most of the planets are direct. Wala tayong retrograde except for Pluto na magre-retrograde ngayong May 4. So kung kung nasaan yung Aquarius sa inyong natal chart, so maaring nandoon yung change or parang frustration pagdating sa mga changes. If you are kung ikaw ay may alam na rin sa astrology, so kung nasan yung Aquarius sa inyong natal chart, yun yung i-check ninyo. Also, ito kasing Pluto is about the planet of transformation, change, and if it's in retrograde, so pwedeng meron ditong parang urong-sulong na energy na babaguhin ko na ba, ili-let go ko na ba, susubukan ko na ba. So, nandun ka sa phase na you are somehow confused. So, ito yung time na kailangan mong i-reassess yung situation mo, ano ba talaga yung gusto mo, ano ba talaga yung magpapasaya sa'yo, ano yung dapat mo nang bitawan, para meron kang bagong mga experiences na matatanggap, ganun, or mararanasan. So, let's see, Scorpio. Ano yung energies for Scorpio ngayong May 2025? Okay. So, you have the 8th house, which is your energy. You have Saturn in Aries in the 8th house. Wow. Okay, so ito na nga, talking about transformation, Scorpio. 8th house is also the house of endings, new beginnings. Saturn here is the planet of restriction, structure, order. So pwedeng for some of you, Scorpio, maaring maging challenging sa inyo ang May, okay? To be honest. Lalo na magkakaroon ng full moon in Scorpio ngayong May 13. So, the full moon is about releasing of those mga energies that are no longer serving you. So, it makes sense kasi Pluto ay ruler din ninyo, Scorpio, no? So, naka-retrograde si Pluto. Tapos, sa May 13, may full moon. So, you might experience parang confusion, ano yung dapat mong gawin. Kasi energy ng Aries is para siyang napofrustrate siya kasi kailangan niyang kumilos, kailangan niyang may gawin, kailangan siya mag-take action. Kaya lang, since meron tayong planet na naka-retrograde, depende kasi kung saan ka maapektuhan nito, no? Parang nagkakaroon ka ng frustration na, gagawin ko na ba? Susubukan ko na ba? Ile-let go ko na ba? Ganon. Some of you naman, pwede rin meron kayong mga dealings or mga projects related sa pera, related sa loans, related sa other people's money, mga investments. So, kung ikaw ay hindi sigurado, huwag kang pumasok sa mga investments na hindi mo alam or wala kang idea, hindi mo gamay. Alam mo yon, so kung papasok ka man sa mga ganito, kumbaga, alam mo sa sarili mo na pwede mong ipatalo yon. Okay? Sabi nga, do not put all your eggs in one basket if you are investing. But of course, no, don't take this as a financial advice dahil hindi naman ako financial advisor. But ito lang to, precaution. Okay? If this is something na major, na change, na gagawin mo sa finances mo, or finances ng asawa mo, ng partner mo, you have to review, okay? Bago ka umoo. And even sa mga sexual connections nowadays, for some of you, Scorpio, kung hindi ka sigurado sa person na to, wag ka munang mag-engage sa
mga bagay na pwede mong pagsisihan in the end. Okay? You also have Lagos. Lagos is about your instinct, your emotions. So, ito yung pangahawakan mo, yung instinct mo. Kasi malakas yung pakiramdam mo. Alam mo kung ano yung makakabuti, alam mo kung ano yung hindi. Kaya lang minsan, nagpapadala tayo sa ating temptation. No? So, i-balance mo lang. You have LHAS, this is your protection. So, I think, kailangan rin gumamit ka ng mga tools to protect your energies. Para kumbaga, ikaw ay malilihis ka dyan sa mga hindi magagandang experiences or connections with others. Diba? You have to resource. This is about your defense, your protection. So, you have to protect your energy. Ganun lang yon. Mas maging maingat ka ngayong May dahil may mga pagbabago or meron kang magawa na can be life-changing para sa'yo or meron kang bad decisions na magagawa na pwedeng maging life-changing talaga sa'yo na maapektuhan yung buong future mo. For example, hindi ka pa ready magkaanak tapos naging mapusok ka or naging pabaya ka sa sexual interactions mo. So, nabuntis or nakabuntis ka. 'Di ba? So, that will definitely change the course of your future. So, you have to be more responsible sa mga actions na gagawin mo. Be mindful. Pag-isipan mo ng maigi. Uy, may success. Ang ganda. So, this success, itong success na mararanasan nyo ay dinideserve nyo. Ito yung mga pinaghirapan nyo, in-effortan nyo. Some of you, this is about travel or career path na nasa ibang bansa, no? Yung iba, maaring yung trabaho nyo abroad, yan yung magbibigay sa inyo ng success. Or some of you, this is about your creative talents. If you're into creatives na mas nagtatap in ka sa iyong talento, yung skills mo, mas dine-develop mo pa, you will gain more success. You will attract more success sa buhay nyo. Para may download dito, so pwede magkakaroon ka ng eureka moment, like creative idea that will bring in more money or income sa'yo. You have the Three of Cups, which is celebration. You have the Ace of Cups. Oh my God. Talagang Ace of Cups is like new beginnings, new source of happiness or new source of life, joy. So, some of you, kung kayo ay nagbabalak na magkaroon ng anak, so, ito na yon, maaring merong blessing for you. You have the High Priestess, the Seven of Swords. I see hidden enemies dito, Scorpio. So, maging maingat talaga. Seven of Swords, ito yung energy na parang panloloko, no? Na sa una, i-entice ka, i-enganyuhin ka, pero pag nandun ka na, trap na pala yun. Okay? So, you have to consult with your instinct, with your intuition. Kasi pag may nararamdaman ka na something is off, then definitely, umiwas ka na, tumakbo ka na. You have the Knight of Pentacles. So, I think, meron kang mga gagawing actions that will stabilize your finances, your income. I think you will focus more on doing a lot of task. So, magiging very busy ka. Magandang busy kasi may resulta to na maganda para sa'yo. May pag-unlad. Oo. Nakakapagod lang siya, pero worth it naman. Pagdating sa pera, nag-iiba rin yung perspective mo sa pera, no? Maaring mas maingat ka sa pag-handle ng finances mo. Yung iba sa inyo, yung inyong galing, yung inyong charm. Yan yung pwede nyong pagkakitaan. Oo. Like say for example, yung mga mga content creator, social media influencers na sa looks, no? Yung inyong the way you carry yourself, yun yung pwede nyong i-monetize. You also have determination. So, sobrang importante na determinado ka sa ginagawa mo, motivated ka, consistent ka. Oo, yan yung magbibigay sa'yo ng success, yung consistency mo. Sa relationship, meron ditong true love, clarity, and effort. So, yung iba sa inyo, maaring marirealize nyo that the person that you're dealing with ay siya na nga ang para sa'yo kasi mukhang nag-e-effort naman talaga, nagbibigay siya sa'yo ng, kumbaga pinapakita niya yung
pagmamahal niya talaga para sa'yo. And if you're single, maaring meron kang makikilala na ganyang person na nag-e-effort talaga for your relationship. But of course, mas maging maingat, no? Especially in making yung mga decisions na pwedeng may magbago sa buhay mo. Na mas medyo mahirap, 'di ba? Time to get out of a situation. If things are parang hindi mo feel na parang hindi 'to ang gusto mo, umalis ka kaagad. You can leave the situation. Pay attention to your finances, maging maingat, no, sa pag-handle ng kaperahan mo. Meron kang challenge or obstacle na ma-overcome, so don't worry. Some of you merong bagong career or trabaho na darating. Okay? So that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.